Sa isang bansang lugmok sa dilim ng pangapi, kasinungalingan at kasakiman, isinilang ang isang kwento ng paghihimagsik. Isang kwento ng isang taong minsang nanalig sa kapayapaan, ngunit ngayon nagbabalik upang gumising at magwasak. Ito ang El Filibusterismo, ang kasunod na kabanata ng mga pangarap ni Crisostomo Ibarra na ngayon muling nagbabalik sa anyo ni Simon. Hindi na bilang isang idealistang puno ng pag-asa, kundi bilang isang alagad ng pagkapuot at revolusyon. Sa bawat eksena, inyong masasaksihan ang paglalakbay ng isang lipunang bulag sa katotohanan, bingi sa sigaw ng katarungan, at manhid sa dalamhati ng masa. Ito ay hindi lamang isang kasaysayan ng paghihiganti, kundi isang salamin ng ating lipunan, noon, ngayon, at marahil bukas. Ay, bagal-bagal. Ang kupad-kupad. Kung sa pagong. Wala na bang bibilis itong bapor? Parang isang dekada na tayo naglalayag sa sobrang bagal. Konting tuloy naman ang makina, Kapitan. Paumanhin, Doña Victorina. May mga sasakyan ng mga ngisda na maaari nating mabangka, kaya hindi tayo pwedeng magmadali. Kung wala namang sana inyo sa Pilipinas, pati kaya sa daigdig, ay maraming bibilis ang takbo ng bapor. Kay malas naman. Wala na talagang mabuting lawa rito sa Pilipinas. Doña Victorina, huwag mong masyadong pausukin ang iyong tainga. Baka matunaw ang kolorete sa iyong mukha. Marami naman ang dahilan at marami pa ang mga aring gawin upang masolusyonan ito. Ako naman ito, Aber? Simple lamang ang mukha. Gumawa ng isang panibagong kanal na konektado sa isang ilog na lalabas sa Maynila. Lilikha ito ng panibagong ilog na kung saan maaari ng pasirahan. Ang ano? Pasirahan ang ilog Pasig. Sa pamamagitan nito, maaari ng mas padali ang paglalakbay ng mga tao. Isang panukalang Yankee. Simple. Don Simon, maaari mo muna bang tanggapin ang aking paumanhin sa pagtutol sa iyong mungkahi? Sapagkat kung gagawa tayo ng bagong kanal na kukonekta sa ilog ng Pasig, maaaring gumugol tayo ng labis na laki ng pera at saan naman tayo kukuha ng pambayad sa pagpapabayad sa mga magagawa ng bagong kanal. Sino ba nagsabing pasasapurin natin ang mga ito? Isa pa'y maaari natin silang sa pilitang pagtrabuhin din. Ang mga langgo, bihag, mga bata, pati na lang ang mga batang lalaki. Subalit, maaari itong magdulot ng isang himagsikan. Himagsikan? Himagsik ba ang Ehipto nung ginawa yung piramide? Isa pa'y hindi na sila nagreklamo pa. Kahit na sila ay patulan ng isang malaki at mahabang trabaho. Ngunit hindi natin tinutukoy ngayon ang mga taong taga-Ehipto o pati na rin ang mga Hudiyo. Alam mo, ang mga Pilipino ay parang tigre kung magalit, lalo na kung sila'y pinapahirapan o sa pilitang pinagpapagawa. Iba na ang Pilipino noon at iba na ang Pilipino ngayon. Kaya naman, pagtrabahuin na lang natin sila. Huwag na natin silang bigyan ng malaking multa. Anong yung pinagsasabi, Ginoo? Ito ay taliwas sa gawain namin, mga pride. Ang mga nasabi ay nasabi na. Tumahimik na lang kayo, Father. Siguradong mayroong masamang maibubunga ang mga naging mungkahi ni Simon sapagkat hindi mo na siya sumangguni sa mga taong matagal nang naninirahan dito sa Pilipinas, hindi ba? Ako, Don Custodio. Tamang yung winari. Hindi ko lang sabatid kung saan nagagaling ang kasunglog nitong si Don Simon. Akala mo kung sino. Ano ba yung
kasira ng araw. Kapahain mo muna. Ang init naman dito. Oo nga. Nag-ahalo-halo na amoy natin. Ang baho! Uy, Basilio. Musta na? Kamusta na kalagayan ni Kapitan Tiago? Magandang araw po, Kapitan. Patungkol naman po kay Kapitan Tiago ay maayos naman po ang kanyang kalagayan. Ngunit ayaw na po niyang magpaalaga. Sa totoo nga po, pinapunta niya po ako sa San Diego upang bisitahin ang bahay doon. Pero sa totoo, gusto lang niya magtitik ng kapiyan. Talagang salot nga ang kapiyan na yan. Kilala yan ang ating mga inyong noon, subalit hindi sila nagmalabis. Ang kapiyan ay para lamang sa panggagamot. May ba tayo? Kamusta lang yung plano na pagpatayo ng Akademya ng Wikang Kastila? Para sa aking palagay ay hindi nito may sakatuparan. May sakatuparan po. Sa katunayan ay pinadalhan na namin si Padre Eleni ng 2 kabayong kastayo at pinangakuhan kaming makikipagkita siya sa Kapitan General. Paano naman si Padre Sibayla? Maaari siyang tutusin yung mga balak. Ano naman po kung siya'y sasalungan? Nasa Kapitan General pa din ng Osvalles ang huling desisyon. Si Padre Sibayla ay walang magagawa kung ang Kapitan General na mismo ang sumang-ayon. Paano naman kung sumang-ayon si Kapitan General? Saan kayo kukuha ng salapi na bubugulin? Wala na pong dapat alalahanin sa pinansyal ng mga kailangan. Ang unang magkapo ang mga estudyante ng singkapan at ang mga maestro at maestra ay meron ng sapat para sa pagtuturo. At si Makaray naman ay mag-aalok ng isa sa kanyang mga bahay upang gawing paaralan. Kung sa bagay, kung hindi mo natin napag-aralan ang wikang Latin ay pag-aralan natin ang wikang Kastila. Sa pamamagitan nito ay malalaman ng buong mundo na tayo ay lumalakad ng pabaliktad ating lumuusad. Gano'n mas mga kabataan, meron ba akong pupuntahan? Ingat ka po, Kapitan. Ito talagang si Kapitan Basilio. Tao lamang sa una. Pero puro namang kapintasan nakikita sa mga bagay-bagay. Hayaan mo na yan. Ano nga pala ang sabi ng iyong amahin tungkol kay Paulita? Tungkol kay Paulita? Ayun, pinangaralan ako tungkol sa pag-asawa. Akala niya siguro ay agad-agad papayag na magpapakasal kami. Ano ba po? Bakit ka namumula? Kapag umingibig ka naman. Sa bagay, sino ba namang ang hindi may papayag sa ibig sa kagandahan ni Paulita? Kaya lang ay may mali sa kanya. Ang tanging pagkakamali ni Paulita ay magkaroon ng isang ubod ng pangit na tiyahin. Palibhasa ay matanda na. Kung ano ang kinaitim ng budi ay siyang kinaitim ng... Ayoko nang magsalita. Alam mo ba? Na pinakanap sa akin ng kanyang tiyahin, ng kanyang asawa. Alam mo, may pagkasipsip ka rin Oo naman. Basta pa kay Paulita kahit sinong mangkukulam kahit si Doña Victorina ay titiisin ko. Nagtatago pa naman ang kanyang asawa sa bahay ng aking amain. Kaya ayaw makipagkita ng aking amain kay Doña Victorina Oh, anong dahilan at lubhang maligaya ang mga binatang ito? Kayo pala, Senyor Simon. Kamusta po? Mabuti naman Basilio. Mabuting. Teka lang. Sino yung binatang ito? Siya nga po pala si Isagan. Isang kilalang Makata. Hindi pa po ba kayo nakapunta sa kanilang bayan? Basilio, alam mo namang bawat segundo ay pinapahalagaan ko. Hindi naman ako pupunta sa isang bayan na hindi naman palang ibig ng aking alas. Mawalang galang lang po. Bawat segundo nga ay mahalaga. Subalit, bawat sentimo rin ay lubhang kapag-ipakinabang. Hindi din naman po kami pipili ng mga bagay na walang gamit. Magaling. Well, samahan niyo na lamang ako sa pag-inom ng serbesa. Subalit, senyor, hindi po kami ininom ng patak ng serbesa. Bakit naman hindi? Ayon kay Padre Camora, ang pag-inom raw ng maraming tubig ay sanhi ng kahinaan ng mga tao sa Pilipinas. Sabihin niyo po sa kanya, matamis at naiinom ang tubig. Ngunit pumapatay ito ng kapal. Ito na nakaalam kapag umiinom at kapag iinom ay nakikita na ng sanlang at nagpaibig sa dito.
Kamangha! Hindi nga nagkamali si Basilio na ikaw ay makata. O bueno, mauna na ako sa inyo. Mabuti naman at pinaunakan mo ang panyaya ng kapitan at ikaw ay pumanik rito. Akala namin ayaw mo kami makasama. Hindi naman sa ganoon, Padre. Marami lang talaga akong inasikaso sa baba. Don Simon, saan ka nga ba nang galing? Sayang at hindi mo nakita ang mga magandang tanawin dito sa bapor habang tayo naglalakad. Marami na akong nasilayang mga magagandang tanawin. Subalit, para sa akin ay mas makabuluhan pa rin ayaw may mga... Naku, kung alamat lamang ating pag-usapan, mayaman na dyan ang ibang pa. Isa na rito ang malapad na bato. Sinasabi ng malapad na batong ito ay isang batong buhay. Ayon sa ilan, nagpinupugaran daw ito ng mga espiritu. Naging pugad din ito ng matulisan at nangaharang ng mga baka. Nakakatakot. Ayoko mapat pa dito. Iya, ano lang po yun? Hindi naman ata yung totoo. Bitawan mo nga yung braso ni Sr. Simon. Nakakahiya, oh. Ay, ito naman. Ako yung nalalabag sa aking misyon. Ako naman yun ang magkukwento. Ito ay patungkol sa alamat ng buhayang bato. May isang insect na di pininigal ang dumaan sa tapat ng simbahan. Walang ano-ano, ay may isang demonyong nag-anyong buhaya ang nagpalubog sa kanyang bangka upang siya'y hilahin sa impyerno. Humingi siya ng tulong kay San Nicolas. Sa isang iglap, ay naging bato ang buhaya. Sus, kakakarima rin. Ayoko maghilahin ng buhaya. Maalala ko na. Buti niyo ba ang nakakay dito na naganalang Ibarra, Navarro, Ibarra? Sabihin kayo roon. Kasi hindi kasi natin. Kundi sa dako ngayon. Sinasabing dun raw tumaton ang senyor. Nang siya'y pinaligiran na. Sa tuwing lumilitaw ang kanyang ulo, pinag-uulanan raw ito ng bala. At may nagsabi rin, nagkulay dugo ang tubig. Ngayon ang 13 taon na nangyari ito. Habag-habag naman pala. Sinapit ni Ginong Ibarra. Kung gayon ang kanyang bangkay ay kasama rin ang bangkay na kanyang ama. Hindi ba isa siyang filibustero? Iyan ay ang matatawag mong libreng-libing Padre Amor. Kapag filibustero talaga, hindi marunong magbayad ng libreng-libing. Senyor Simon, ano ang nangyayari sa iyo? At bakit pinagtigilan kayo? Sensya na. Unahin mo lamang. Pamita, kunin mo ang gamot. Ibigay mo kasi mo siya. Paumahin, Tia. Minit na iwan yata natin ang gamot sa pagkatulog. Hindi na balik. Papahin ko na lamang ito. Okay. Alam mo, Kuya, nais ko ring makapag-aral sa Maynila katulad mo, pero hindi sapat ang inaani ni Ama. Kaya mo pag gusto makapag-aral ay upang papantayan ang narating ng iyong katipang si Basilio? Nais ko ring maging karapat-dapat na babae para sa kanya. Isa pa, nais kong makatulong kay Ama, sa iyo at kay Lolo. Magandang umaga, mga anak. Magandang umaga rin po, Ama. Mukhang marami-rami ang iyong nanay. Maraming ng aking nanay, subalit. Ano bang bumabagabag sa iyong isipan, anak? Maraming ng aking ani, subalit. Napakalaking buwis naman ang sinisingin sa akin ng mga prayle. Ipagpalagay mo na lang na lumaki na at buhaya at pumunta dito yung mga kamag-anak mo upang kunin yung salapi mo pinaghirapan. Pero, Amay,
Sila'y sumusobra na. Kailangan ko pangalagaan ang aking pinaghirapan. Talis! Anak, magtimpi ka! Wala kang mapapala kung lalabanan mo sila. Magandang araw, Telesforo. Anong maganda sa araw? Ano ba ang kailangan ninyo? Narito kami ngayon upang singilin kayo ng buwis. Ang buwis ay 200 piso. 200 piso? Ngunit napakalaking halaga naman iyon. Kung hindi kayo magbabayad, ay palilinang namin sa ibang lupain. Anong pinagsabi mo? Kung di nyo alam, ako nagsikap at nag-ali ng pawis at dugo upang makapagtanim at makapag-ani. Kaya kung lamang at ang aking pamilyang may karapatan dito, wala nang iba. Subalit hindi magmamayari ng lupain! Ito ay pagmamayari ng korporasyon. Pagmamay-ari? Nasaan ang katibayan? Asan? May katibayan kami. Nasaan? Pakita nyo ngayon din! Hindi mo na kailangan makita basta't magbayad na lamang kayo ng buwis. Hinahalang ko lang po tayo. Na lamang magbabayad ng buwis. Huwag kang mangalang, Juliana. Huwag niyo akong lukuhin. Di ako magbabayad ni 5 hanggat wala kayong pinapakitang katibayan. Handa akong dumalo sa usapin para na ipaglaban ang aming karapatan. Estupido. Kuya ng malaki, buwis sundalo. Ano yung nangyayari dito? Mga hayop, buwag ang aking anak! Ama! Huli! Wag! Sinasabi ko sa'yo, Telesforo, huwag mo kaming kakalabanin. Kung gusto mo mabawi ang iyong anak, ay sundin mo na lamang aming kagustuhan. Bueno, Padre. Talis! Anak, tama na. Ama, paano na si Kuya? Huwag kang mag-alala. Mabawi natin siya. Nasaan si Telesforo? Ano kailangan niyo sa akin, Ama? Andito kami upang siya'y nakipin. Ano? Pero bakit? Wala nang pero-pero. Talis! Talis! Ama! Talis! Huwag! Sa loob ng 2 araw, kapag hindi pa kayo makapagbayad ng 500 piso, ay pupugutan namin siya ng ulo. Ano? Subalit, Wala na akong ipapaliwanag pa. Lolo, anong gagawin natin? Wala akong ganoong kalaking halaga ng salapi. Tanging 200 piso lamang ang meron ako. Pasensya ka na. Wala akong iaambag kahit isang kaliting na salapi. Mas mahirap pa sa atin ang ating kamag-anak at mga kapitbahay. Wala sila sa ating mabibigay na tulong. Hihingi ako ng tulong kay Hermana Bali upang makalikong ng salaping ipang tutubos kay Ama at kay Kuya. Tita Cero? Huli? Ano nangyari dito? Kamusta ang iyong kalagayan? Nasaktan ba kayo? Magandang umaga po, Hermana Bali. Mabutit na parito kayo. Kailangan ko ng iyong tulong. Sumama ka sa akin, Huli. May kilala akong makatulong sa iyo. Ingat ka po. Magandang araw po, Hermana Pinchang. Huli, siya ang tinutukoy kong makatutulong sa iyo. Magandang umaga rin. Anong kailangan ninyo? At bakit kayo nag-iikaos na para bang hinabol kayo ng mga tulisan? Magandang umaga po. Ako po si Juliana. Huli na lang po. Iha, wala akong pakialam sa inyong pangalan. Ang aking tanong, ano ang kailangan ninyo? Kailangan ko po ng salapi na ipang tutubos sa aking ama at sa aking kapatid. Salapi. Madali lang naman yan. Sandali. Narito. Maraming salamat po, Hermana Pension. Pangako, babayaran ko po ito kaagad. Madali lang naman yan mababayaran, Iha, kung ikaw ay papayag sa aking gusto. Iyon ay maging alila at utusan sa aking bahay. Ganun po ba? Ngunit ang aking inkong ay matanda na. Sige, madali lang naman ako kausap. Akin ang salapi. Papayag po si Huli, Hermana Pinchang. O bueno, kung ikaw ay papayag, bukas magsisimula ka sa araw ng Pasko. Opo, maraming salamat. Bueno, aalis na ako at marami pa akong gagawin. Muling paalala ko sa'yo, Iha.
Bukas, bago pa man tumilaw ang manok ay dapat nasa bahay ka na kagad. Maliwanag ba yon? Sige, alis na ako at mag-ingat kayo. Ngunit ang aking ingkong ay matanda na. Kaya kung hindi niya kakayanin na pati ako mawala. Huwag kang mag-alala, Uli. Papayag yan si ingkong mo. O siya, halina't umalis na tayo at nang makapagpaalam ka. Maligayang Pasko po, Ina. Ako po ito si Basilio. Alam niyo po, malayong-malayo na po ako sa Basilio 13 taon na ang nakaraan. Hindi na po ako dumisin, hindi na rin po ako magganong kakulit. Ina, marangal na ang aking buhay. Nakilala ko si Kapitan Tiago at pinag-aaral ako ng medisina. Pero Ina, ang pagmamahal ko sa inyo ni Crispin ay hindi pa rin magbabago. Ina, mahal na mahal ko po kayo. Sana ay narito kayo sa aking tabi upang makita niyo ang iyong anak na naabot na ang kanyang mga mininipis. Ano yun? Anak ng pusa naman. Nakagulat ka naman, iho. Huwag po kayong matakot, senyor. Sino ka ba? May 13 na po ang nakakaraan nung ako po ay yung tulungan sa paglilibing sa aking ina. Sino ba ako sa akala mo? Ang isang taon sa akin ay dakila. Isang tao na inakala ng lahat pakatay na. Si Crisostong Ibarra. Basilio, nakapatid ka ng isang lihim na maaari kong ikasira. Maaari kitang patayin at ibintang ito sa mga tulisan. Subalit hahayaan kitang mabuhay. At sana hindi ko ito pagsiyang sa huli. Ako'y lumisan sa aking bayang sinilangan. Ako'y nagpayaman at nagbalat kayo. Marami ang aking mga mitiin na gusto kong tuparin. Ngunit kayo mga kabataan, ninais ko na sana'y hindi kayo magpadala sa kanila. Ano po ang ibig sabihin niyo? Para kayong mga asong habol ng habol sa isang buto na ayaw pagkaloob sa inyo. Ano ang inyong hangad sa pagturo ng wikang Kastila? Nadagdagan pa ng isang wika ang ating bayan upang tuluyang hindi kayo magkaintindihan? Ngunit nagkakamali po kayo, senyor. Sa pamagitan po ng wikang Kastila, maaari na po tayong mapalapit sa pamahalaan. Ano ang gusto niyong gawin? Patayin ang sarili niyong katangian at tuluyan ng maging alipin? Magtulungan tayo, Basilio. Tulungan mo ako. Ngunit, senyor, nagkakamali kayo. Pareho tayong inalipusta ng sarili nating bayan. Anong aking mapapala kung ipaghihiganti ko sila? Hindi sa lahat ng pagkakataon ay maamo ang isang tao. Walang magpapaapi kung walang mang-aapi. Katulad mo rin ako noon. Ngunit, tingnan mo ang aking sinapit. Ililigpit ka rin nila. Sandaling maaari ka ng iligpit. Tutulungan po kita, senyor. Sa lahat ng pamaraan maliban lamang sa inyong iniisip. Lubhang delikado po ito. Ang gusto ko lamang ay mabuhay ng payapa at tahimik. Sa una mo lamang yan masabi, Basilio. Mararanasan mo rin ang pait na aking sinapit. Babalik at babalik ka rin sa akin. Kung sakali mang magbago ang iyong isip, hanapin mo lamang ako sa aking tirahan sa eskolta. Yun po. Kumain po, senyor Simon.
Santo. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Ano ba yan? Ipagdarasal hindi ka marunong? Pasensya na ho. Pasensya. Kanina ka pa dyan sa pasensya mo nakakahiga. Ulitin mo lang mabilis ang sasabihin ko. En el nombre del Padre, del Hijo, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. Ayun lang naman. Ulitin mo. Pasensya na ho, hermana. Hindi po kasi ako naturuan ni Itay ng tamang pagdarasal. Pasensya? Kanina ka pa dyan sa pasensya mo. Ipagdarasal hindi ka marunong? Ulitin mo lang naman ang sasabihin ko. Pasensya na ho, hermana. Pangako, mag-aaral ako ng tamang pagdarasal. Ayan. Puro ka pasensya. Hindi kasi kayo tinuruan ng magdasal. Kasalanan ng iyong pamilya. Mga walang pananalig sa Diyos. Mabuti na lang man kinuha si Tales ng mga tulisan ng sagayoy. Matuto naman kayo sa inyong makasalanan. Hermana, maaari ko po bang madalo ang aking ingkong? Hermana, tumigil ka. Pigilan mo ako dyan sa mga arte mo. Ang tanging mo lamang gagawin ay magdasal. Paglingkuran ako. Maliwanag? Masusunod ko, hermana. Pasensya na ho, hermana. Dapat lang. Huwag kang upo. Ano naman yun? Kaya aga-aga. Lamang lumas ng maliliit at utubos mo si Huli. Ano? Talaga ho? Babalikan na ako ni Basilio? Ka. Pero hermana, kasi tao ko si Basilio, kailangan namin makita. Unin ka lang nang nabalat kayong estudyante. Gusto kitang iligtas sa kasalanan muli. Kaya manahimik ka na lamang kung hindi ka sasama sa lalaking ito. Pero hermana, matutulungan ako ni Basilio na Juliana, tumigil ka. Wala ka bang takot sa Diyos? Umalis ka na kapapaliga. Umalis ka na. Telesforo, magandang araw kaibigan. Kayo pala, Senyor Simon. Ano po ang sa atin? Maaari bang dito muna ako manuluyan ng isang gabi at 2 araw? Total, ang iyong bahay naman ang pinakamalaki sa lahat. Maaari po, Senyor Simon. Subalit, paano kung mga kasang nagamanman? Maaari kayong pahamak. Sapat na ba yung bahay? Sapat na yan. Magandang araw, Senyor Simon. Magandang araw. Aba! Ang ganda ng mga alahas! Sinang, ano ba? Masyado ka naman nagpapahalata na hindi ka nakaharanas yung mabigyan ang pagbili ng mga mahal na alahas. Talagang ang gaganda ng mga alahas. Balong pa naman sanang bumili ng singsing para ialay sa bilhin ng antipolo. Teka! Nasaan yung balas ko? Ayun, iniwan ko sa bahay. Ilang araw na siyang nagbabasa at hindi pa rin niya naisasaulit. Isa sa perwisyo. Ako hayaan nila. Senyor Simon, ano bang mga alahas ang meron ka? Ay, hindi ko na itatanong ng mga misteryosong blasto. Narito ang kulya ni Cleopatra. At narito naman ang singsing ni Sila. At narito ang iba't ibang singsing at mga alahas. Ang mga alahas ng maginoong taga Roma. Talagang ang gaganda ng mga alahas. Ano naman ang singsing at kwintas nito? Ang singsing na iyan ay galing kay Prinsesa. Prinsesa ng Bali. At ang hikaw naman na iyan ay nagmula sa isang dama. Dama ni Prinsesa Atoma. Hindi ko naiintindihan, subalit alam kong napakamahal ng mga alahas na yan. Senyor Simon, matanong ko lang. Magkano? Singsing na ito. Iaalay ko sana sa bilhin ng antipolo. Kung ako'y sana'y gantimpalaan ng dumadaan para ako'y umakyat sa langit. 3,000 piso lamang. Kasi kung mahal-mahal. Mga kaibigan, itong mga alahas, maaari kong makabuhay sa lipunan ng Pilipinas. Kaya, bumili na kayo. Sige na, bumili na kayo.
maalis. Panalo na sana. Natalo pa. Wala talagang kwentang palaro sa Padre Salve at Padre Rene. Pabayaan mo na yan, Padre Camor. Nais lamang nila magpalakas kay Kapitan General kaya hindi nagpatalo. Halika't samahan mo muna ko sa paglalaro ng baraha. Kamating oras na lang ako. Pag-usapan muna natin ang mga bagay na dapat desisyonan. Ang pagbubukas ng akademya sa Wikang Kastila. Ang kahilingan nito ng mga kabataan ay mapangahas at naghahangad na saklawan ang kapangyarihan ng mga pride. Walang karapatang matuto ng wikang Kastila, mga Indio. Kapag matutunan nila ang ating wika ay mga tuwiran na sila at magiging kalaban ng Diyos at maging ng pamahalaan. Maaaring makahiya ang mga pride. At sa aming pagbagsak, maaaring ang pamahalaan naman ang sumunod. Kailangan nating mamulitika. Ibigay natin ang lahat ng kanilang kailangan. Tingnan ninyo, mas marami sila kaysa sa atin. Kailangan natin sila pero hindi nila tayo kailangan. Sa pamamagitan nyo, mas tatatag ang ating pamahalaan. Nag-iisip ka ba? Hindi dapat ipatayo ang panahon yan. Kailangan natin ipatayo. Tulong sa atin. Hindi ba ninyo alam na narito pa ako? Estúpido! Uy! Bakit na naman nakabusangot yung mukha ko dyan? Yung gusto mo sumasayad na sa lupa. Ano ba ang problema mo? Ito naman, nagbibiro lang. Ano nga pala yung tinuro kahapon? Wala, nagturo lang tungkol sa salamin. At kailan ka ba nagkaroon ng interest sa pag-aaral? Ano naman ang kala mo sa akin? Bulas to. Pero totoo, bulasag ako. Polito, kumpadre. Kumusta? Napasok mo tayo ngayon? Putit kasama yata itong si ano? Si ano? Ano ang pangalan mo? Placido. Placido Presente. Ayun, si Placido. Ano ba yan? Bueno, kami na naman na. Diyan ka lang, Di bali na nga. Sino yan? Ang lakas ng loob mo pumasok sa aking klase. Huli ka na nga, nagdadabog ka pa. Ano ang pangalan? Placido. Aha! Si Placido Penitente. Placido walang mararating sa buhay. 15 ulit nga na hindi pumapasok sa aking klase. Dahil ka, padre. 4 na beses lamang ako lumiban sa klase. Ba't mo na naging ganun karami? Huwag ka nang magdahilan. Tama si Pilares. Huwag ka nang gumawa ng maraming pasubalik. Dahil dyan, mamamarkahan kitang liban sa aking klase. Eh dilagyan mo! Kahit ilang marka pa ang ilagay mo! Total, wala naman ako matututunan dito, kundi malalaki. Bastos! Lumayas ka! Hindi mo na kailangan yan, dahil ako mismo ang aalis! Layas! Tira! Sa kabila ng walang kasiguraduhang pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila, mas lalong nangibabaw ang kagustuhan ng mga estudyante na patatagin ng akademya. Si Sandoval ay positibo sa posibilidad ng pagpayag ng pamahalaan. Samantalang si Picson ay nag-aalala sa mga panganib. Nagplano sila na humingi ng tulong kay Don Custodio, Pepay at Ginoong Pasta para mapabilis ang kanilang layunin. Sa huli, nagkaisa ang mga estudyante at nagsimula ang kanilang pagbabago. Uy! Narito na sila sa
Kasagayan Sandoval! Nasa atin ang tagumpay. Paniguradong mapapayag natin ang pamalaan na itatag ang Akademya ng Wikang Kastila. Kapag may natag na ang paaralan, siguradong pupurihin tayo ng pamalaan, tayong mga mag-aaral, at magsisisi ng mga sumuko. Subalit baka ibig sa bilangguan kaming mga kasapi, maging kayo, batay sa payo ng obispo na sasanggunian ng Kapitan General. Ay naku, basta hindi ako kasali dyan. Huwag ka puro pangamba, kumpadre. Hindi ganyan ang Kapitan General. Meron siyang sariling pag-iisip at kayang tumayo sa kanyang mga paa. Wala naman akong sinasabi ganyan, Sandoval. Ang sa akin, mayroon namang sariling pag-iisip ang Kapitan General. Iyon ang desisyon ng mga nakapaligid sa kanya. Lubhang kinakailangan ng mga kabataan ngayon ng Wikang Kastila. Kaya't wala akong nakikitang dahilan upang tumutol dito ang pamahalaan. Marahil ay natatakot sila na maunawaan natin ang kanilang mga batas kung marunong tayong magkastila. Isa pa, idaraos ang klase sa gabi, maaaring maging sanhi ng mga kasagwaan. Ipinagkaloob sa iyo ng pamahalaan ang lahat ng iyong pangangailangan. Kung anong meron kami, ay meron din kayo. Kaya't magtiwala lang tayo sa pamahalaan at humiling ng walang palipang-likaw. Paano kung lahat ng ito ay ipagkait pa rin ng Kapitan General na ang ating mga kahilingan? Kung gayon hindi rin naman sayang iyong pagsusumikap, ibinunyag din niyo ng pamahalaan na isang kunyango at mapagpalat kayo lamang. Kahit ako isang Espanyol ay nakikisa ako sa mga Pilipino sapagkat hindi karapat-dapat ang isang pamahalaan ay tumutol sa ikauunan ng kanyang bayan. Kung lahat ng Espanyol ay tulad ni Sandoval, lahat ng Pilipino ay Sandoval din. Nasasabi mo lamang iyan dahil ikaw isang Kastila. Kung ako man ang magsabi kahit na kalahati lamang ng iyong sinabi, ikaw ay pagpapalagay na ako ay isang filibustero. Meron akong mabuting balita mga kaibigan. Ayon kay Padre Irene, sa kamay na raw ni Don Custodio ang usapin. Subalit, paano natin mapapayag si Don Custodio? Alam ko na, si Pepay, ang magandang mananayaw. Oo nga, si Pepay! Kalabisan na kung hihingi tayo ng tulong kay Padre Eren. Kalabisan na rin kung gagamitin natin si Pepay. Mapakiling lamang si Don Custodio. Bukod kay Pepay, meron ba kayong ibang kakilala? Aha! Si Ginoong Pasta. Susubukan kong lumapit sa kanya. Kamag-aral siya dati ng aking amain. At tagapayo din siya ni Don Custodio. Maaari ring gamitin natin siya bilang paraan. At mapapayag natin si Don Custodio. Halina mga kaibigan at simulan natin ang pagbabago. Mabuhay ang mga kabataan! Mabuhay ang mga kabataan! Mabuhay mga kabataan! Mabuhay! Mabuhay mga kabataan! Mabuhay! Mabuhay mga kabataan! Mabuhay! Ikaw pala, Isagani. Kumusta? Kumusta ang lagay ni Padre Florentino? Mabuti naman po, Ginoong Pasta. Patuloy pa rin sa paglilingkod sa simbahan ng aking amain. Mabuti naman kung ganun. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Nais ko lamang po sana makiusap na kayo ay mamagitan sa aming mag-aral at kay Don Custodio upang itayo ang Akademya ng Wikang Kastila. At nais po namin siyang mapapayag. Isa ako sa mga umiibig sa sariling bayan. Ngunit hindi madaling sumuong sa mga usapin. Kailangan kong mag-ingat lalo pat marami akong hawak na mga ari-arian. Wala po kaming hangad na ilagay kayo sa kagipitan. Sa mga nabasa ko, lisa lamang ang aming agikain para sa pamalaan. Subalit, sa paraan lamang kami nagkakaiba. Kahanga-hanga ang tumulong sa pamalaan. Ngunit kung kayo ay sumalungat sa mga panukala nito, ay maaaring makasira sa kanyang katatagan. Matibay, Ginoo, ang batayang katarungan at katwiran, hindi ang lakas ng pamalaan sa mga nasasakupan. Ang may papayo ko lamang sa inyo ay pabayaan nyo na lamang ang pamalaan. Itinatag ang pamalaan para sa kapakanan ng mga mamamayan.
Alam ng mga mamamayan ang makakabuti para sa kanila. Kaya dapat lang na ang pamahalaan ng umayon nito. Isagani, mataas at may pinag-aralan ang mga humahawak sa pamahalaan. Subalit sila'y mga tao. Maaari rin silang magkamali. Lahat ng pangangailangan ng mamamayan ay binibigay ng pamahalaan. May kasabihan sa Kastila na ang hindi umiiyak ay walang gatas. Ang hindi humihingi ay hindi pinagkakaluban. Kahit hindi naman natin hinihingi ay kanilang ibinibigay. Ang paghingi sa pamahalaan ay paraan ng pagpapamukha sa kanila na sila'y nagkukulang sa tungkulin. Ipagpatawad ninyo. Subalit ang bayang galit sa pamahalaan ay walang ibang hinihiling kundi magbitiw sa tungkulin ng mamamahala. Mapanganib ang sinasabi mo, binata. Marunong kayo ng wikang Kastila, gayong hindi kayo Kastila. Tandaan mo na sino man ang nais matuto ay matututo. Mag-aaral kayo ng medisina, hindi ba? Magtapos kayo at mag-asawa ng isang mayaman at madasaling dalaga. Makikita ninyo pag kayo nagkauban ng tulad nito, ay pasasalamatan ninyo ako. Kapag ako'y nagkaroon ng ubang tulad niyan, at aalhanin ang aking nakaraan at wala man lang akong nakitang nagawang mabuti para sa iba at sa aking bayan, bawat uban ay magsisilbing tinik sa akin, paumanhin Ginoong Pasta. Kung lahat sana'y mag-iisip at kikilos tulad niya, hindi ko masasabing, "Hay, kaawa-awang binata, kaawa-awang Florentino." Magandang umaga, Quiroga. Magandang umaga. Umupo kayo. Tignan nyo, kahit papangit ng dekorasyon ni Quiroga. Oo nga ano, mga mubahay lamang siguro ito pinangkat mula sa China. Kaya siguro humingi ng kalakal ng asawa ko dahil sa kakompetensya ng engine na to. Principal, ako yung malaking problema. Ano naman iyon? Doon po tayo sa akin sila. Ano itong sinasabi mong problema? Yung 3 brilyanteng inutang ko mula sa'yo. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nababayaran ng taong pinautangan ko rin. Anong ibig mong sabihin? Dapat ay isa lamang brilyante ang kunin ko para sa isang babaeng gagamitin kong pansunan sa isang lalaking kailangan ko sa kalakalan. Nang 3 ang kanyang kinuha, ay wala na akong nagawa. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya ito nababayaran. Naloko! Bali, 100,000 ang iyong pagkakautang. Sige, gawin ko na lamang itong 1,000. Talaga ho? Oo, ngunit sa isang kondisyon. Ano naman po ito? Itatago ko lamang ilang mga baril sa inyong tindahan upang may pasok ko ito sa aduana. Yun na naman pala. Ano? Mga baril? Naku, subalit doon, Simon. Baka ako'y mahuli. At isa pa, takot ako sa mga baril. Hindi ka naman mananagot dito. Itatago ko lamang ito ng unti-unti. Pagkatapos, magkakaroon ng pagsisiyasat at maraming makukulong. Siguradong kikita ako. Sa paglakad, napakawalan ang mga bilanggo. Paumanhin din, Simon. Sa iba na lamang kayo makiusap. Kung hindi kayo papayag, dinarapat lamang na bayaran ninyo ang 100,000 iyong pagkakautang. Sige na nga po. Payag na ako. Total, wala naman ako may babayad. Isa itong kasunduan, Quiroga. Sana'y hindi mo talikuran ang ating pinag-usapan.
Alam niyo ba ang palabas ni Ginoong Leeds sa perya sa Quiapo? Anong palabas at sino naman si Ginoong Leeds? Isa siyang Amerikanong magaling sa Salamanca. Sinasabing mayroon siyang ulong nagsasalita. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay isang espiritu na nagangalang si Motes. Kalokohan, ilusyon lamang yan. Totoo ito. Ang ulo ay nasa loob ng isang kahon at ipinatong sa mesa. Sige, papatunayan kung totoong mahi ka. Pumunta tayo sa Quiapo. Sinasabi ko sa iyo, mapapahiya ka at kakainin ang iyong mga sinabi. Sagani, tingnan mo. Ang daming magagandang ilaw. Ang daming magagandang tunawon dito sa perya. Sagani, nakikinig ka ba? Galit ka ba? Ha? Ano ulit yan? Ano ba pumapagabag sa isipan mo, mahal? Pambihira dito yung mga tao. Grabe kung makatitig sa'yo. Yun lang naman pala. Huwag mag-aalala. Dito na naman ako sa tabi mo, hindi ako aalis. Oo, talaga? Oo naman. At ako rin. Hindi ko kaya iwan. Dito lang ako sa tabi niya. Mga kapataan talaga. Sige naman. Magino naman itong si Sagani. Siguradong ligtas naman ako kapag kasama ko siya. Oo nga po, Doña Victorina. Huwag po kayong mag-alala. Baka kumulubot yung maganda mong kultis yung mukha. Kapal ka. Huwag kang ganyan. Ansel, nga mo ron. Sa bandang ron, isang napakagandang binibini, tila isang diwata. Yan si Paulita Gomez. Sadyang napakaganda at hinahangaan ng lahat. At ang kanyang alindog ng kagandahan ay sobra. Kaya siya ay maraming tagahangan sa paaralan. Siya pala ang nobyo ng aking estudyante. Lagot siya sa akin. Sandali lang, Benson. Diyan ka lang muna, susunod ko sila. Tingnan ka nga, Padre Camora. Tingnan mo sa banda doon. Yung lalaking nagtitinda ng laruang kahoy, mukhang sila. Aba, oo nga no. May ba ko? Nasaan si Senyor Simon? Si Senyor Simon ay naiwan sa eskuta. Napakakuripot. Akala niya siguro na siya ang ating pagbabayarin ng ticket papasok sa palabas ni Mr. Leeds. Baka natatakot lamang siyang mapatunayan na may daya ang kanyang mga palabas. Ako si Mr. Leeds, isa sa pinakamahusay na manananghal ng Salamanca sa buong Amerika. Nais ba ninyong makita ang nagsasalitang swinghe? Kung gayon, simulan na natin ang pagtatanghal. Ang kaha na aking hawak ay nagmula pa sa libingang batong bahay na pula sa silid ng piramid ni Khufu. Sa isang kataga lamang, nabubuhay ang abo na nasa loob nito. Deremov! Sphinge, ikaw ay magpakilala. Ako si Imutis. Isinilang ako noong panahon ng Ameses at namatay noong pananakop ng mga Persyano ng panahon ng Kambises. Sa paglalakboy ko sa Babylonia ay natuklasan ko ang lihim ng mapagpanggap na haring si Gautama. Nais niya akong ipapatay sa mamamagitan ng tulong ng mga paring Ehipsyo. Noong panahong iyon, ang mga pari ay makapangyarihan at siyang namamahala. Umibig ako sa isang dalagang anak ng pari. Siya'y minimithili ng pari ng Abydos. At ang ginawa'y lumikha ng kaguluhan at idinawit ang pangalan ko. At ano ang ginawa nila sa inyo?
Ako'y nasakdal sa salang pag-iimagsik. Sa pagtakas ko, ako'y hinabol at pinag-uusig hanggang ako'y mapatay sa lawa. Buhat sa kabilang buhay ay napagmasdan ko kung paano halayin ng pari ng Abidos ang aking ilog. Pari ng Abidos, nabuhay ako mag-uli upang isiwalat ang iyong kabuktutan. Pari ng Abidos, mamamatay, mapaninang puri. Mamamatay, mapaninang puri. Isinasakdal kita, lapastangan sa kabanalan. Pagkasalib, ayos ka lamang? Bakit ka na imatay? Hindi siya na imatay. Baka may sumakit lamang sa kanya. Marahil ay dahil sa sopa sa kinain niya kanina kaya siya nagkakaganito. Maraming salamat! Maraming salamat! Kahangalan, tanging kawalang hiyaan lamang ang pinakita ng lalaking yun. Ano? Naniniwala ka na sa Micah? Naniniwala ka ng walang birang palabas ng Mr. Leeds? Isang tunay na magaling na saglangkero. Oo, tama ka na. Sadyang nakakatakot ang itim ng mga itong espiritu. Mahal ko. Pepay, ano namang ginagawa ko dito? Bakit parang malalim ang iniisip mo? May problema ba? Sumaghuni kasi ako kay Ginoong Pasta tungkol sa pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Ngunit parang mas lalong gumulo eh. Di ko na alam anong gagawin ko. Huwag mo nang isipin yan. Magsaya tayo. Pepay, hindi ngayon. Sige na, mahal ko. Alam kong marami kang problema. Ito, at uminom ka. Sige na, pero ngayon lamang ha. Mahal, alam mo, yung tiyahin ko, namatay siya kahapon. Kailangan namin ng perang pampaligid. Kamamatay lamang ang tiyahin mo, no? Yung anak pala ng tiyahin ko, mahal ko. Pero matagal nang patay yung tiyahin mo, yung anak niya. Yung ano pala, mahal ko, yung pinsan ng liyaw ng anak ng tiyahin ko pala, mahal ko. Sige na, mahal ko, kahit 25 peso lang. Sige na nga, basta 25 pesos lamang ha. Salamat, mahal ko. Si Pepay ba yun? Pepay, ano nang nangyari? Sumang-ayon ba siya? Sino? Si Don Custodio. Hindi ba't kinausap ka namin tungkol sa pagpapatay ng akademya? Ay hala, nakalimutan ko. Kailangan ko kasi ng pera sa kanya. Pasensya na, gusto mo bang paligayahin na lang kita bilang kapatid? Naku, isang Magdalena. Wala ka talagang silbi. Diyan ka na nga. Saglit lamang. Eto, may binigay siyang sulat sa akin kaninang ama. Sabi niya, kung wag ko raw basahin, ibigay agad sa'yo. Ano? Bakit? Ano bang sabi? Tumabi ka nga. Wala ka na rito. Nasilin niyo ba yun? Nakangiti si Pepay. Siguradong napapayag na sa Don Custodio. Isa ganit, bakit hindi ka man lang natutuwa? Ano bang iniisip mo? Kalampasan talaga itong si Juanita. Tingnan nyo. Kasama niya si Paulita, imbis na ako. Ako ang kasintahan niya. Dapat ako lang may karapatan. Mapusok talaga itong si Juanita. Ipag mo na lamang tingnan. Oo nga. Mas mabuti pang titigan yung babaeng Francesca. Kabiga-bigani, maputi, at napakaganda ng hubog ng katawan. Kaysa naman na makita ko ang aking kasintahan na may kasamang ibang lalaki. Ganon? Anong tingin mo sa akin? Taksil? Pwes, magsama kayo ng babaeng Francis na yon at kailanman ay huwag nang magpapakita sa akin. Manghalay, pamaan ka sana ng kidlat. Paulita, sandali. Ito talagang kasintahan mo, masyadong mapagmataas. O makaraig, anong nangyari sa iyo? Nakausap ko si Pepay. Hindi naman niya tayo tinulungan upang mapapayag si Don Custodio. Naku! Malaking problema ito. Ngunit nagbinigay na sulat si Don Custodio. O, anong sabi sa sulat? Nahanap na raw ni Don Custodio ang kanyang katya at sinang-ayunan na ng mga payo. Subalit, ang akademya ay pamamahala ng isang samahan ng pananampalataya. Sinasabi ko na nga ba't at tayo'y mabibigo? Ano ba naman kayo?
Bakit kayo nalulungkot? Halat ipagdiwang natin ang ating kabiguan. Oo nga, at bukas ng gabi ay pumunta tayo sa Pansitaria at doon magdaos ng piging. Santiago, parang awa niyo naman. Kumain kayo ng kahit konting higop lang ng sabaw. Uy, Senyor Simon, kayo pala. Kumusta nang may sakit? Oh, mahina ng pintig ng puso ni Kapitan Tiago at ayaw na rin kumain. Ano ba ang lagay ng kanyang kalusugan? Nakalatan na ng laso ng buo niyang katawan. Maaaring ilang oras na lang ay maaari na siyang mamatay. Gaya ng Pilipinas. Isang gabi lang ay nagising siya ng walang ilaw at akala niya ay binulag ko siya. Minumura pa niya ako. Yun ang pinagkaiba sa pamahalaan. Basilio, makinig ka. Walang sandali ang dapat na masayang. Hindi mo binuklat ang mga aklat na ibinigay ko sa iyo. Wala kang malasakit sa bayan. Pero senyor, wala nang pero-pero. Sa loob ng isang oras, sisiklab na ang himagsikang hindi nila malilimutan. Naparito ako upang ihandog ang iyong kamatayan o kinabukasan. Kamatayan o kinabukasan? Magpasya ka! Ano naman ang kailangan kong gawin? Makinig ka. Ako ang mamumuno. Ako ang mamumuno sa imagsikang ito. Pamumunuan mo ang pangkat na lusob sa Santa Clara upang kunin ang isang taong malapit sa puso sa atin ni Kapitan Tiago na si Maria Clara. Ibig ko siyang iligtas. Sa paghihimagsik lamang ang aking naiisip. Patay na si Maria Clara. Anong sinabi mo? Patay na si Maria Clara! Sinungalingan! Sinungalingan! Isa kang duwag! Walang makapigil sa akin. Ililigtas ko siya ngayong araw. O bukas, ay patay ka na. Ilang araw nang may sakit si Maria Clara. Dumalaw ako sa kumbento at binigay sa akin ng balita. Ito ay sulat na ibinibigay ni Padre Irene para kay Kapitan Tiago. Magdamag na hinangkat ang mingi ng pantawag ang kanyang ama. Patay na! Patay na! Ang aking mahal ay patay na! Namatay na hindi man lang. Namatay na hindi man lamang nakita o nayakap. Namatay na hindi man lamang alam na ako'y buhay pa. Para lamang sa kanya. Maria! Maria! Tanggapin na natin ang pagkakahalan si Simon. Hindi! Simon! Hindi! Paulita, mabuti bumalik ka. Akala ko ituloy mo na akong iwan. Ikaw, Benato. Alam mo kung nasaan aking asawa? Nasaan siya? Hindi ko po alam. Wala pa po akong balita. Pagkasabi sa Judas na yun, pag nakita mo siya, na tatawag ko ng mga Guardia Civil. Buhay man o patay, kailangan ko siyang makita. Sige po, masusunod po. May ba tayo? Anong masasabi mo kay Juanito Pelaez? Ay, Diyos ko po. Nakakarimari mong pag-uugali. Ano sinabi mo? Ay, ang ibig ko po sabihin ay siya ay maginoo, matipuno, at isig ang pangangagawan. At magana. Tamang-tamang yung sinabi. Bueno, maiwan ko na kayo. Iwan mo na yan ang nobya mo. Mas maganda pa si Juanito at hindi lapit ang gulo. Mauna na ako.
Dapat pumalik ka. Paulita, Huwag mo kong kausap. galit ka pa ba, mahal ko? Tinatanong mo kung galit ako? Yun ang yung sinabi kahapon. Anong tungkol doon sa babaeng Frances? Ba't ikaw pa nagagalit? Kayo nga ni Juanito kahapon magkasama sa teatro. Pinagtataasan mo ba ako ng boses? Hindi. Ang ibig ko lang sabihin ay, bakit si Juanito? Akala ko akong gusto mo makasama. At saka, naninibugaw lang ang aking damdamin. Kaya nasabi ko. Si Tia lang naman ang may gustong isama siya at isama ako. At isa pa, hindi naman ako may gusto pa dito. Si Tia lamang. Paulita, alam mo na sa simula pa lamang na ikaw ng aking mahal. Ikaw ang nais titigan ng aking mga mata at kasama sa aking panaginip. Simula pa lamang nung nakilala kita, ay binuhos ko na lahat ng aking pagmamahal at nasabayan ko ng inaaral. Pangarap. Mga pangarap. Sabi ni Tia Turina na marami ako yung kaaway. Marami nga kami kaaway. Subalit, kung andyan ang katulad mo, ay siguradong makakamiss namin ang aming pagkikain. Kung wala kami mapapala, ay sapat na ang iyong tinig na nakaturo sa aking bagay. Isang kalangalan na magbuo ng pagkatulad sa at isang paraiso naman makapiling ang tulad ng Paul. Paulit, ano ba yan? Gabi na, kaya umuwi at baka kapaisipon yan. Sandali lamang, Tia. Sagay, masaya kung muli tayong magsama. Hanap ulit ako ng panahon upang tayo makapag-usap. Sige, paalam tayo. Ating lasapin ang sandaling ito. Luwalhati kay Don Custodio dahil sa kanyang katusuhan at pansit sa lupa para sa mga binatang may mabubuting kalooban. Bakit naman kasi tinutulan ni Don Custodio ang ating kahilingan? Ewan, sabi ko sa'yo, wala tayong mapapala. Tama na yan. Huwag na natin intindihan yan. Tapos na yan. Ang mabuti na lang ay magdiwang tayo. Magandang umaga mga kaibigan. Magandang umaga, Leslie. Upo ka. Nasaan nga pala si Juanito? Lampas na siya sa oras ng ating pagkikita. Dapat si Basilio na lang ating inimbita. Imbes na si Juanito. Lalamig ang pagkain. Ito, ang pansit ay isang sopas na mayroong maraming espesyal na halo. Ihandog natin kay Don Custodio ang mga buto. Sa kangalan ni Don Custodio, binibinyagan ko ang panukalang sopas. Ang nidyang insik naman ay yung makintag sa labas at baboy ang loob. Ito ay handog natin kay Padre Erenie. Ang tortang alimango ay alay natin sa mga Friday dahil sa kanilang pagkaalimango, ito ay tatawagin nating tortang Friday. Mukhang hindi ko masyadong gusto ang tawag ng tortang Friday. Ang pansit gisadan, pagkain Pilipino na, subalit mga insik ang diluto at kumakain ito. Kahit ang nakikinabang sa bayan at pamahalaan, subalit walang bayan pa ang sasama pa sa Pilipinas. Huwag kayong masyadong maingay. Maraming mata ang nagmamanman sa atin. Tignan nyo, tinitiktikan tayo ng paborito ni Padre Sibayla. Oo nga, pero bakit siya sumasakay sa sakyan ni Don Simon? Marahil pinaglilingkuran ng Eminencia Negra ang alipin ng Vice Rector. Makaraig! Makaraig! Ano ang iyong pakay? Andun ba si Makaraig? Sandali lamang. Basilio, bakit ka narito? Balitaan mo na ba ang nangyari sa bayan kung bakit nagkakagulo ang mga tao? Huwag kang maingay. Nagkakalat ang mga Guardia Civil ng pamalaan. Hindi na nakakita. Ano ba iyon? Nag-aaral ng medisina sa kali ng Anduwage?
Ano ang nangyayari? Sumama ka sa amin ngayon din! Teka, anong nangyayari? Manahimik! Lahat ng kasapi ng akademya ay bibilanggo! Kung hawakan! Nabalitaan niyo ba? Pinagsyaba raw ng mga kabataan ng mga tulisan sa San Mateo. Oo nga, nakakatakot. Baka lumusog sila dito. Naku, mabuti pa't umuwi na tayo at isarang mga bintana at mga pinto. Naku, ayoko pang mamatay. Tayo na. Sigan! Duban, anong ginagawa mo dito? Delikado tayo ngayon. Papawin tayo. Hindi tayo sa pamalaan. Ikaw pala matalino makata nakasapi sa akademya. Kung gayon, sumama ka sa amin. Sandoval, anong ibig sabihin nito? Tama niyo sa gali. Papatayin daw nila ako pag hindi ko itinuro kinalalagan mo. Sige, kung yun ang ikakatahimik ninyo, sasama ko. Ano? Ikinanong si Basilio, ikinanong ang aking katipan. Minahon ka, Huli. Tutulungan kita. May paraan pa. Maraming salamat, Hermana Bani. Subalit, paano ko nga? Tutulungan si Basilio upang makalaya siya. Total, nandito naman tayo. Meron akong kilala. Sino? Si Padre Camora. Kahit sino, wag lamang siya. Huli, wala nang ibang paraan. Kahit anong oras ay maaaring pitayin si Basilio. Gusto mo bang humatay ang iyong katipan? Ako muna ang kakausap. Magandang araw po, Padre Camora. Hermana Bali, ikaw pala. Anong sa atin? May nais pong ipakausap sa inyo si Huli. Ay ganun ba? Sige. Hayaan mo muna kaming dalawang mag-usap. Huli, sige na. Narito lang ako sa labas. Sige na. Mama na! Sige na. Ano ang iyong kailangan? Hihingi ko sana ako ng tulong kung makalaya si Basilio. Napakahirap ng iyong hinihingi. Kalaban ng pamahalaan ng mga tulad ni Basilio. Subalit, ako ay isang napakagaling na kaya. Matutulungan lamang kita ako. Susunod mo nga ang gusto. Bahala! Hindi ka muli. Hindi ko gagawin ang iyong gusto. Huwag ka nang mabigas! Marahil hindi niya na kinaya mga pagsubok sa kanyang buhay. Kawawa naman si Huli. Patay na si Huli! Paulita, mahal ko. Anong mahal ko? Kaya umalis ka na. Huwag ka mangialam. Isagani, ano ba? Bakit mo sinasaktan si Juanito? Ngunit sinasabi niyang hindi mo na raw ako mahal. Totoo ba yun? Sabihin mo hindi totoo. Bakit ka ba nang gugulo rito? Wala na tayong ugnayan. Nagkamali ako na ibigin ng isang tulad mo. Na ibigin ng bilanggong katulad mo. Paulita, sana maintindihan mo ako. Para sa bayan lahat ng ginawa ko. Ayokong maging bahagi ng buhay ng isang tao. Tulad mo. Isa pa. Mas matimbang sa akin si Juanito. Masayahin, maliksik,
may dugong Kastila, at anak ng isang mayaman. Ikaw, anong may pagmamalaki mo? Sa kalamang hamak na ibig. Paulita, ano bang nangyayari sa'yo? Huwag mo na akong pakialaman ni Sagan. Kakasal na kami yung... Narinig mo na, ikakasal na kami ni Paulita. Wala na kayong dahil, kaya umbis ka na. Paulita, sabihin mo mali tong tao na to. Nangako tayo sa isa't isa. Kung ayaw mong umalis, kami ang alis. Nandito tayo. Paulita, saglit lang. Kamusta na si Basilio? Tinubos ko na siya sa pitan gaya ng inyong sinabi sa akin. Sinabihan ko na rin siyang pumunta dito ngayong umaga. Well, iwan mo na lamang ako nito. At kapag dumating si Basilio, papasukin mo na lamang siya. Basilio! Ba't hindi na yung tsura? Isa akong masamang kapatid at anak. Hindi ko man lamang na ipagtanggol ang aking ina. Ngayon, handa na akong magiganti ng masama ng masama. Ako ay handa nang maglingkod sa inyo at kasama mo sa wigpalad. Magtatagumpay na sana ang unang himagsikan. Subalit, ako noon ay umiibig pa rin kay Maria Clara. Ngayon na siya umanaw na, hindi na ako mag-aatuloy. Ibaon sa bukay ang lahat ng mga tampanasang nagdala ng bighati sa aking buhay. Lahat na binabusog at binaboy ang aking ama, ang iyong ina, ang iyong kapatid, si Crispin at Sisa, ang matalik kong kaibigan si Elias, si Huli, lalong-lalo na si Maria Clara. Lahat sila ay ating paghihiganti. Heto yung pagmastan. Ano naman ito, Senyor? Ito ang maghuhudyat ng pagsisimula ng madugong himagsikan. Mamayang gabi ay may magaganap na tiging na dadalhin ng maraming marurong sa tao. Ilalagay ang lamparang ito sa gitna ng habang. Pag lumamlam ang liwanag, itataas nila ang mitsa na magpapagalaw sa mekanismo sa loob nito na magpapasabog sa dinamita. Ito, Rosalina. Ano to, parang dinamita? Walang buhay ang dapat itira. Ang lahat ng dumi ay dapat linisin. At hindi lamang ito basta-basta neutralisin. Ito ay likha sa mga luhang na ipon at puot at patingin. Kung gano'n ay hindi na ako kailangan. Iba ang iyong gagawin. Pagkarinig mo ng putok, ay lalabas ang mga artilyero at iba pang kinusulbuko mo. Pupunta ang lahat sa lugar na kinaroon ng Kabisang Tanis sa Santa Mesa. Sabay-sabay na susubot ang lahat. Magkakatulog at ang mga mamamayan at naisin na rin lumaban. Ikaw ang maumuno sa iba. Dalhin mo sila sa bahay ni Quiroga. Dahil doon nakaiba ang mga baril at pulbura. Kami naman ng Kabisang Talis ay susubukang agawin ang tulay. Mamamatay ang lahat ng mahihina, ang lahat ng hindi handa. Lahat? Kahit yung mga walang laban? Oo, lahat ng Indio. Mestizo, Inche, Kastilang, Duwag, kailangang magsimula muli. Mula sa mga dugong dadanak ay sibol ang bagong lahi. Isang bagong lipunan na kahit kailan ay hindi magpapaapi. Subalit, ano naman ang sasabihin ng buong daigdig sa kanyang pagpatay? Ang daigdig ay papalakpak. Tulad ng pagpalakpak ng Europa ng patayin o angaw-angaw na Indio sa Amerika. Kung sa bagay, ano nga naman sa akin kung pumalakpak man sa akin o hindi ang daigdig? Kung ang daigdig naman ay wala namang tingin sa api at may hirap na katulad. Yan ang gusto kong marinig mula sa iyo. Tama lang talaga na ikaw ang aking pinili. Heto ang baril. Sa ganap na ikasampu ng gabi na matungo ka sa simbahan ng San Sebastian para sa huling tagubilin. Sa ganap na ikasyam naman, ay dapat lumayo kayo malayong malayo sa Anuage.
Hintayin kita, Basilio. Hanggang mamaya. Ngayon na pala ikakasal si Paulita kay Juanito. Kawawang isugan, ipinagpalit dahil lang siya'y nabilanggo. Kahit nga naman ako, hindi ako magpapakasal sa isang nabilanggo at gumawa ng karugumal-gumal sa bayan. Oh, nandiyan na pala si Paulita, Doña Victorina. Tara at makisosyo tayo. Ang ganda-ganda talaga ng aking pamangkin. Manang-mana si Tia. Magnifico. Salamat po, Tia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Narito tayo ngayon upang saksiyan ang pinakamahalagang araw sa buhay ni Juanito Pelaez at ni Paulita Gomez. Juanito, tinatanggap mo pa si Paulita bilang iyong kabiyak na pinapangakong mamahalin mo ng habang buhay sa hirap at ginhawa hanggang kamatayan? Opo. Ikaw, Paulita, tinatanggap mo rin ba si Juanito bilang iyong kabiyak na mamahalin mo ng habang buhay sa hirap at ginhawa hanggang kamatayan? Opo, Padre. Kung gayon, ay mabuhay ang bagong kasal. Maaari mo nang isuot ang singsing kay Paulita at maaari na kayong umiyak. Oh, magandang hapon, Doña Victorina. Magandang hapon, Don Custodio. Mabuting pinaunlakan mo aming paanan. Ako, syempre naman, Doña Victorina. Alam mo naman akong nasa ng mga magamang piling ay nandun ako. Magandang hapon, Padre. Ligat mo ba ako? Sige na, pumasok mo na kayo. Magandang hapon. Magandang hapon. Magandang hapon. Sige nga. Mga kaibigan? Magandang hapon yung akin. Oh, nandito na ang bagong kasal! Nandito na sila? So Simon, mabuti at nakarating kayo. Binabati ko pa ni Paulita. Narito nga pala yung aginaldo kong lampara. Nako, nagabala pa po kayo. Kagandang lampara. Maraming salamat po. Bakit hindi mo ilagay sa gitna ng kapagkainan? Mabuti pa nga, sayang at kagandahan. Paulita, nais ko sanang magtagal. Subalit, marami pa akong kliyente na nais bumili ng aking mga tsurante at mga alahas. Ay, ganun po ba? Sige po. Salamat sa pagpapaulak ng aming invitasyon. Hayaang magbayad ang mabuti kasamang masama. Hindi ako magsusumbong, alagad ako ni Simon. Hindi ako masamang tao, kailangan ko silang iligtas. Bawal kang pumasok dito. Tingnan mo nga yung suot at itsura mo. Kailangan ko pumasok dyan. Nanganganib ang kanilang buhay. Nakainom ka ba? Sabing hindi pwede. Eskolta! Madali! May sindihan lampara! Tirani, anong ginagawa mo dito? Lumayo na tayo. Bakit naman ako lalayo? May lampara sa loob ng bahay at mayroon itong dinamita. Sasabog ito at mamamatay tayong lahat. Hayaan mo muna ako makita siya sa uling sandali. Bukas ay nasa na siya.
Sinasabi ko. Isang pilibustero ang matagal ng patay. Isang masamang pangitain, hindi ba? Hindi ba kaya pinupunta niyo tayo? Padre Salve, nakilala mo ba ang lagda ng iyong kaibigan? Siya nga. Totoo nga. Ang lagdang ito ay kay Crisostomo mismo. Totoo nga. Hindi kayo ibig sabihin ay papatay na tayong lahat. Gabi. Padre Sibylo, nawawala na ang ilaw ng mga parang. Itaas ang miksa. Magnanakaw! Magmadali! Kumuha ng revolver at kabuhay ang magnanakaw! Ginoong Simon, anong nangyari sa inyo? Nahirapan po ba kayo, Ginoong Simon? Kaunti lamang po. Subalit sa isang sandali, ay matapos na rin ang paghihirap ko. Diyos ko, paanong ginawa ninyo sa iyong sarili? Wala ng lunas ang lasang aking ininom. Hindi ako magpapadakip. Patay, opo. Buhay, hindi. May paraan pa. Pahanap ako ng lunas. Wala nang mangyayari. Nag-aaksaya lamang kayo ng... Wala. Mamamatay ako. Wala ng aking lihim. Lihim ah? Ako, si Crisostomo Ibarra. 13 na ang nakararaan. Pagmula, nung ako'y bumalik mula sa pag-aaral sa Europa. Upang gumawa ng mabuti para sa bayan at pakasalan ng aking irog, si Maria Clara. Subalit, lahat ng ito ay nawala nang idawit nila ako sa kaguluhang wala akong kinalaman. Tumakas ako dalang kayamanan ng aking mga magulang, nagpayaman at bumalik upang maghiganti sa mga api, sa mga nang-api sa akin. Sa akin, sa buhay. Patawarin ka ng Diyos, anak. Alam niyang hindi mo ginusto ang lahat ng nangyari, na ikaw ay nasilaw lamang ng galit at paghihiganti. Nagustuhan niyang lahat ng nangyari. Hindi ka magtatagumpay sa iyong plano ng dahil sa kanya. Sapagkat alam niyang mali ito, narapat na igalang na lamang natin ang kanyang kapasyahan. Ang ibig sabihin, ang ibig pa ninyong sabihin, gusto ng kaniyang kalooban na mangyari ang mga ito. Walang makakapagsabi sa iniisip ng Diyos. Ngunit kailanman ay hindi siya naghangad ng mga kasama para sa atin. Subalit, bakit hindi niya ako tinulungan? Sapagkat hindi niya nais ang parang iyong ginawa. Kailanman ay hindi mapapawi ng isang kasalanan ang isa pang kasamaan. Walang nilikha ang puot na krimen at mga kriminal. Tanging pag-ibig lamang ang makakapagligtas. Ang kaligtasan ay nasa kabaitan, at ang kabaitan ay ang pagpapakasakit, at ang pagpapakasakit ang pag-ibig. Maraming salamat, Padre. Ngayon ay payapa na. Payapa na ang aking kalooban. Naway makasama mo ang iyong mga mahal sa buhay nang mapayapa kung saan hindi ka na maghihirap.
Maglibing ka nawa sa kailaliman ng dagat. Ngunit kung kakailanganin ka ng mga tao para sa isang marangal na hangarin, ipahintulot ka ng Diyos, tuklasan ka sa sinapupunan ng alon. Pansamantala dyan ka muna. Hindi mababaloktot ng katuwiran, hindi mauudyok ng kasakiman. Sa wakas ng nobelang tumatak sa ating mga damdamin, tila nagsanib ang madilim na katotohanan at magilas na simbolismo. Parang isang palabas na kumakawala sa karaniwang kwento. Isipin mo na ang dagat ay nananaghoy sa paglubog ng araw habang si Simon, ang tao na tila sinubok makipagdigma sa mundo, ay unti-unti nang nawawala. Hindi lamang sa pisikal na anyo, ngunit pati sa kaluluwa ng kaniyang adhikain. Sa huling paghinga ni Simon, inabot niya ang lasong kaniyang ininom na parang isang mahiwagang susi na magpapalaya sa kanya mula sa bigat ng pagkabigo. Sa bawat patak ng lason sa kaniyang ugat, ang madilim na kwento ng paghihiganti ay nagiging isang tahimik na panaghoy, isang pagbagsak na walang sigaw. Sa kalayuan, maririnig ang tunog ng revolusyon na bumubulong sa hangin, isang musika ng pag-asa na hindi lubos may tuturing tagumpay. Sa wakas, ang kwento ni Simon ay naging alamat, isang babala sa lipunan na kailanman ay hindi mareresolba ang katiwalian sa pamamagitan ng puot. Sa bawat alon ng dagat, tila sumisigaw ang aral. Ang tunay na pagbabago ay hindi nagmumula sa masaklap na paghihiganti, kundi sa makatarungan at makataong landas. Sa lahat ng bahay ng sinulat ng tadhanay, ikaw at ikaw ba rin? Ayaw tong paulit-ulit kong mabalik-balikan. Sigaw ay ikaw ba rin? Simula sa wakas na di matuklasan, babalik kung saan di